Psalm 95, verses 1 to 3. Come, let us sing for the joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before him with thanksgiving and extol him with music and song. For the Lord is a great God, the great King above all gods. Good morning and welcome to GCF Mundalban. Shall we pray? Heavenly Father, we come to you this morning to praise you and to worship you in spirit and in truth. Calm our hearts and minds so that we may be able to absorb the words that will be coming from you. We pray to you, O God, yung mga papunta po sa aming bahay-sambahan na ingatan nyo, ay hatid sila ng safe, Panginoon. At makasama po namin sila sa pagpupuri at pagsamba sa iyo. Maraming salamat, O Diyos, sa kalayaan na kami ay makakapagpuri sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Good morning po. Ayan. Medyo maganda po ang panahon ngayon. Kaya inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo. Mari po bang i-shake natin yung ating mga kamay? Tapos harap tayo sa katabi natin. Magandang araw. Ayan. Patuloy po tayong mag-worship sa Panginoon. Awitin po natin ang Sing for Joy. Hallelujah po. So let's worship our God. Let's sing for joy and clap our hands unto the Lord. Hallelujah. Yes, Lord, we praise you and we worship you. If we call to him, he will answer us. If we run to him, he will run to us. If we lift our hands, he will lift us up. Come now, praise his name, holy saints of God. Sing for joy to God our strength. Sing for joy to God our strength, our strength. Yes. Draw near to him, he is here with us. Give him your love, he's in love with us. He will heal our hearts, he will cleanse our hands. If we rend our hearts, he will heal our land. Sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God our strength, our strength. Yes, Lord. If we call to him, he will answer us. If we run to him, he will run to us. If we lift our hands, he will lift us up. Come now, praise his name, all you saints of God. Draw near to him, he is here with us. Give him your love, he's in love with us. He will heal our hearts, he will cleanse our hands. If we rend our hearts, he will heal our land. Oh, sing. Oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God our strength, our strength. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Let's clap our hands unto the Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Through
Him, then let us continually offer up a sacrifice of praise to God. That is the fruit of lips that acknowledge His name. Let us continue to worship the Lord. Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways. Your
praise God for the praise and worship for bringing us yung preparing our hearts for the message. We'd like to encourage parents that you send your kids upstairs so they can attend the Sunday school classes. Muli po, no, magandang umaga sa ating lahat. Despite na medyo mainit, ay salamat sa Panginoon dahil tayo magkakasama today. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, maraming salamat po sa pagdadala sa amin sa dakong ito upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Ano mang balakid, Panginoon, na magiging hadlang para maunawaan namin ang iyong salita, dalangin namin, O Diyos, ang iyong kapatawaran. Linisin ang aming mga puso at isipan at kami gawing handa na mapuno ng mga turo na nanggagaling sa iyong salita, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, ang aming tagapagsalita na gamitin niyo siyang kasangkapan, Panginoon, ng sa gayon ang inyong mensahe ay umukit sa aming mga puso at magdala sa amin ng pagnanais na sundin at magtiwala sa inyong salita, Panginoon. Obedience and trust in your words, Panginoon. Sa patuloy namin paglakad sa napakagulong mundo na kinalalagyan namin. Maraming salamat, Panginoon, sa kabila ng mga division, confusion, threats na dinaranas ng aming bansa, ay binibigyan mo kami ng mangunguna sa amin, sa pangunguna ng aming Pangulo, naging matatag sa kabila ng mga hamon na kinakaharap namin bilang isang bansa. Dalangin namin, O Diyos, ang mga pinuno ng aming bayan, kasama na po ang bayan ng Montalban, nabigyan sila ng sapat na lakas at talino na nanggagaling sa inyo. Nang sa gayoy, magampanan nila ang gawain na nakaatang sa kanilang balikat ng may buong katapatan. Hindi lamang sa mga mamamayan, lalo't higit, Panginoon, may katapatan sa inyo. Kung ang mga pinuno mang ito, Panginoon, ay walang pagkakilala pa sa inyo, dalangin namin, O Diyos. Kayo ang siyang mangusap sa puso ng bawat isa na magkaroon sila ng pagnanais na kilalanin at unawain ka at magpasakop sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas na siyang tutulong sa kanila para magampanan ang gawain na nakapatong sa kanilang mga balikat. Lalo't higit, Panginoon, sa lahat, idinadalangin namin ang mamamayan ng bansang ito na higit sa paghahanap, Panginoon, ay magkaroon kami ang bawat isa ng pagnanais na ambag sa ikalalago, sa ikaluunlad, sa ikatitibay ng aming bayan. Dalangin namin, O Diyos, na turuan mo ang bawat mamamayang Pilipino na magkaroon ng pusong mapagsunod at tumatalima, Panginoon, sa mga nangunguna sa bayang ito. Dalangin namin, O Diyos, ang iyong iglesia, ang GCF Montalban, na sa pagkakataong ito ay gumagawa ng gampanin. Dalangin namin, O Diyos, na ang bawat membro ng aming iglesia ay magkaroon na tapat na hangarin na maging kabahagi sa iba't ibang gawain na meron ang GCF Montalban.
Dalangin namin, O Diyos, sa mga bawat nangunguna na Ikaw ang siyang magpaalala sa amin na gawin ang bawat gawain, Panginoon, na may kagalakan at may katapatan, Panginoon, sa patuloy nagpapapalaganap ng Ebanghelyo. Dalangin namin, O Diyos, ang bawat e-ministries na umuna sa GCF Montalban magkaroon ng pagkakaisa upang tumugon sa hamon sa pagpapalaganap ng iyong gawain dito, lalo na po sa bayan ng Montalban. Naway magkaroon ng bawat isa, Panginoon, ng pagnanais na maging kabahagi ng mga gawain ito. Dalangin namin, O Diyos, ang bawat pamilya na kabahagi ng GCF Montalban. Ang mga kapatid na dumaranas ng karamdaman, Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay ang siyang humipo sa kanila, Panginoon, at magkaroon sila ng kagalingan ayon sa iyong kalooban. Ang mga pamilya na dumaranas ng mga pagsubok, Panginoon, sa anumang aspeto ng bawat buhay, dalangin namin, O Diyos, na katagpuin niyo po ang pangailangan ng bawat isa. Katagpuin niyo po, Panginoon, at bigyan sila ng katugunan sa kanilang mga nais, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, sa mga ama ng tahanan na patuloy na magkaroon ng pagnanais sa pangunahan ng kanilang pamilya ayon sa inyong kalooban. Ang mga ina ay magkaroon ng pagnanais na magningning sa kanilang mga anak, tangan ang iyong salita. Ang mga anak, Panginoon, ay dalangin namin na magkaroon ng pusong mapagsunod, nakikinig at nagpapahubog sa kanilang mga magulang. Dalangin namin, Panginoon, na nawa, wala sino man sa mga kabataan ng GCF Montalban ang magkaroon ng pagnanais na lapastakanin ng kanilang mga magulang. Iugnay mo po, Panginoon, ang bawat miyembro na ito, ng pamilyang ito, na magkaroon ng pagnanais na manangan sa inyong salita, manindigan sa inyong katotohanan, nang sa gayon, Panginoon, maipamalas namin sa mundo ang kapangyarihan ng Ebanghelyo na kayang baguhin ang buhay ng bawat isa. Bawat isa na nananampalataya sa iyo. Inialay namin ang gawain nito, Panginoon, sa simula hanggang sa wakas, na dalangin namin, O Diyos, Ikaw ang maluwalhati, Ikaw ang mapapurihan, Panginoon, ngayon at magpakailanman, sa matamis sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen and Amen. Let us now prepare ourselves as we worship God through giving. Isang napakalaking bahagi na ating pagsamba, ang pagbibigay ng alay at handog sa ating Panginoon. God is pleased when we give with a grateful and thankful heart. He loves hilarious giving. Kaya po tayo nagbibigay dahil naunawaan po natin sa ating mga puso na tayo muna yung binigyan bago tayo nagbibigay. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak, nang sa gayon, tayo ay dapat ay magkaroon ng kaligtasan. Kung kailangan niyo po ng envelope, lapis, pencil, at handa na po ang ating mga puso sa pagbibigay, tayo po tumayong lahat at awitin natin ang ating offering song. Father God, for you alone are worthy. Your goodness and
Dakilang Ama, narito ang handog ng iyong mga anak. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapala, sa kalakasan, sa pagbibigay sa amin ng talino na magampanan ng mga gawain na iniatang mo sa amin. Dalangin namin, O Diyos, na mga gawain ito ay maging papapala, hindi lamang po sa aming mga sarili, kundi sa mga taong nakapaligid sa amin. At dalangin namin, O Diyos, na ang aming mga handog ay patuloy na magagamit sa pagpapalaganap ng iyong gawain dito sa lupa. Muli, Panginoon, maraming salamat sa matamis sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen and amen. You may be seated. Inserted in the bulletin, in our bulletin, are praise and prayer item slip. You can write your prayer and item slip item Thanksgiving para dun sa slip na yon. So you can drop it at the back para po during our midweek prayer meeting every Wednesday, 7 o'clock in the evening to 8:30 in the evening, tayo po ay mapapanalangin po namin yung mga petitions ninyo at saka mga pangangailangan ninyo. And also, we would like to briefly acknowledge that the flowers for today are offered to the Lord by Cacneo family. Maraming salamat po. And now for our announcement, gentlemen of the church. Yung registration po natin ay nasa likod. Pwede po kayo magpatala. Men on Fire. Join us for an empowering Men on Fire fellowship titled Unmasking the New Warrior, inspired by 2 Corinthians 12 verses 9 to 10, to be held this Saturday, June 8, 12 p.m. Lunch will be served. So may lunch po tayo. So come as early as you can. Yung lunch po natin will start at 12. Yung mga nanay po na willing to assist para sa pag-serve po dun sa mga men natin are welcome. Makipag-coordinate lang po kayo kay Elder Pajarillo kung ano po yung gagawin natin. Come and ready to unmask the new warrior with you. Kindly register at the Asher's table and approach Men on Fire Coordinator, Elder Ray Pajarillo. Looking forward to seeing you there. Singles retreat, someone will speak for us? Okay. A blessed Sunday po sa ating lahat. Ayan po, Singles Ministry invites all the young adults to join the Singles Retreat on June 15, Saturday po, from 7 a.m. to 5 p.m. at RS Villa Resort at Amityville po. So, hello singles! Asan yung mga singles natin? Ayun, so nagkakalat. So lahat po dyan na ages 22 and up na singles pa rin po. Inaanyayahan po namin kayo na umattend po sa ating Singles Retreat. Ayan. So let refresh, renew, and revive. God bless po. Yan. Good morning po sa ating lahat. Yes.
Yung nakikita niyo po doon sa screen, yung naka-flash po, ay sila po yung nakatapos sa ginaganap po na 4-week Evangelism Discussion Forum. Ito po ay ginaganap dito sa Joseph Montalban. Kaya we are so grateful and thankful sa mga kapatid natin ito na nag-commit dito po sa training nito. Pwede ba natin palakpakan ng mga ito? Yan. So today po ay igagawad po namin yung Certificate of Attendance. So tawagin ko po ang ating facilitator, si Sister Joji. Di na po? Okay, si Elder Donnie po, samahan niyo po ko rito sa ating pong distribute po ng ating pong certificate. Okay po, yung nakalagay po sa ating Certificate of Attendance, this is to certify or certificate is presented to Irene Aloro for his participation in the 4-week Evangelism Discussion Forum held at Joseph Montalban, given this 2nd day of June in the year of our Lord 2024. Signed, Josefina S. de la Peña, Facilitator, Socorro M. Tacuban, Facilitator, Deacon, Evangelizing Ministry, Donnie T. Cacnyo, Facilitator, Elder, Evangelizing Ministry, and Ferdinand R. Hayo, Chairman, Council of Elders. So, Irene Aloro po, pwede pang pumunta dito sa harap. Dito na lang. Okay po. Next po si Alma Grace Amay. Yan. Thank you very much po. Next po is si Daniela Arenes. Nandito po ba siya? Okay. Next po is Sister Lerma Asilo. And next is Sheena May Astihada. Okay, next po ay si Sister Carol Daligdig. Yan. Si Sister Mary Pearl Domingo. Next po si Viola Grace Doke. Okay. Next po ay si Brother Manolito Erineo. Saan po ba siya? Yun. Next po ay si Sister Rowena Erineo. Another one po is si Sister Tereseta Masilang. Ate Tess, wala po. Next po is si Brother June Loste. Yan. Okay, next po ay si Ria Nigos. Sister Ria. Next po ay si Joser Omania. Joser, nandiyan ba si Joser? Wala po. Next ay si Sister Marianne Salceda. Okay. Next po ay si Sister Evelyn Salonga. Next po ay si Sister Joanna Tagulaw. Nandito po ba si Sister Joanna? Wala po, ano? And last but not the least is Sister Maria Cristina Zita. Okay. So ito po yung mga nagtatapos ng ating pong evangelizing forum. Ito po hindi nangahulugan na sila lang po yung pwedeng mag-evangelize. So lahat po tayo ay meron po tayong responsibility to share God's word po. Sila lang po yung nag-commit para sa training na ito. Kaya
Purihin pong Panginoon sa mga buhay ng ating mga kapatid. Palakpakan po natin siya muli. At hilingin ko po si Elder Win para ipanalangin po yung ating mga kapatid. Let's extend our hand para sa kanila and we pray for them. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, maraming salamat po sa mga buhay ng bawat isa na naging kabahagi ng evangelizing forum, Panginoon. We pray, Panginoon, that this would serve as an encouragement for them to continue in preaching the gospel and reaching the lost for you. Dalangin namin, O Diyos, may the church also be challenged, Panginoon, sa gawaing ito na magpapatuloy na gagawin ng GCF Montalban. Pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless po sa atin. Good morning po, everyone. For our scripture reading, let us all open our Bible to John chapter 21, verses 15 to 19. Again, John chapter 21, verses 15 to 19. Let us all stand in reverence to God's word. Let us all read God's word together in whatever Bible translation you may have. Verses 15. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than this?" "Yes, Lord," he said. "You know that I love you." Jesus said, "Feed my lambs." Again, Jesus said, "Simon, son of John, do you love me?" He answered, "Yes, Lord, you know that I love you." Jesus said, "Take care of my sheep." The third time, he said to him, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was hurt because Jesus asked him the third time, "Do you love me?" He said, "Lord, you know all things. You know that I love you." Jesus said, "Feed my sheep." Very truly, I tell you, when you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. Jesus said, this is to indicate the kind of death by which Peter will glorify God. Then he said to him, "Follow me." May the Lord add blessing to the reading of his word. Please be seated. Good morning po sa ating lahat. Ayan, pakingitian po ng iyong katabi. Good morning. Ayan, we are so glad and so blessed na tayo ay magkakasama muli. Natutuwa ba kayo na kayo po ay magkakasama, mga kapatid? Ayan, talagang ito ay isang great Sunday dahil ito po yung first Sunday ng June. Biruin mo, nakakakalahati ng tayo ng taon. At ako po ay natutuwa muli, na ako po'y naimbitahan nyo naman po para makapagsalita. Natutuwa ba kayo? Ako magsasalita? Ayan, kahit ayaw nyo po, talagang ako na na-invite. And on behalf of the leadership, thank you again for inviting me. At alam nyo po, tandaan nyo po, na pag ini-invite ako, sabi nila, "Pastor, parang hindi ka tumatanggi ah." Alam nyo po, yung GCF po, nasa puso ko po yan. Kaya kapag pinaalis ako sa church, tatanggapin nyo po ba ako? Baka naman hindi naman. So anyway, alam nyo po mga kapatid, ang Panginoon ay tumitingin talaga sa atin na meron siyang hinahanap sa kanyang mga lingkod. Hindi lamang po makadalo tayo dito, kundi talagang God or Jesus Himself entails, mga kapatid,
from His followers something, ano po, na kailangan rin po nating gawin. Salamat no, sa Panginoon at marami po talagang dito sa GCF, marami pong nag-step up to become evangelists, to share the Word of God, di ba? It is so amazing dahil sa ibang mga churches, wala na pong ganyan. Pero sa inyo, ano po, kaya congratulations sa mga tumugon sa panawagan at naniniwala ko, yan po simula lang yan. Ano po, hindi lang certificate, kundi yan po ay gagawin natin. Tama po ba yan? Parang ayaw nyo na. Baka ibalik nyo yung certificate, wala nang balikan yan. So before we move on, mga kapatid, muli, no, good morning sa ating lahat. Sabihin mo sa katabi mo, maganda ka pa sa umaga. Ayan, ano po. Kasi di ba, minsan-minsan lang tayo magkikita tapos hindi mo pangingitian yung katabi mo. Di ba, we appreciate you dito po sa GCF Montalban. So before we move on with our message, let us pause for a while and let us pray. Let us commit this time to the Lord. Father in heaven, we thank you again for this great Sunday, Lord. Indeed, Lord, you are faithful, you are gracious, and even you are generous to us. The reason why we are here, it is because of you, Lord, and we acknowledge you sa aming buhay. At salamat po muli, samahan niyo po kami maging aming pong maintindihan, maunawaan talaga ang iyong nais sabihin sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sino po ang aamin dito na dumating sa panahon, sa punto ng buhay natin bilang Kristiyano na gusto na po nating magpahinga muna? No? Gusto po natin siguro mag-take a break sa ministry at hindi muna natin pakikialaman yung church na you want just to rest, to take a break. Meron po bang aamin dito? Na parang ayaw mo kumbaga, didistansya muna ako, di nga ako mag-o-online, I will just want to pamper myself, sabi ng iba, no? Ako lang ba ang aamin na darating na minsan, di ba, we are so exhausted perhaps or disappointed or minsan may mga ganyan tayo, no? Gusto na lang natin medyo dumistansya. At yung binasa po natin, ito po yung magandang chapter, although we will study the whole chapter ng 21, the last chapter of the Gospel of John. Dito pinakita na maging yung mga disipulo rin ay nagkaroon ng pagkakataon na parang dumistansya sa Panginoon because the disciples, returned to their old occupation. Iyan po yung background niyan. Ano po, bagamat si Jesus ay muling nabuhay sa mga patay, nag-resurrect, marami po siyang pagkakataon nagpakita sa mga disipulo at hindi lamang po yan sa 1 Corinthians, makikita natin sa 500 men in the same time. Ganun po kagrabe yung pagkabuhay ni Jesus. Ano po, biruin mo, no, 500, nagpakita siya sabay-sabay. Could you imagine that? At ito po, third time siyang nagpakita sa kanyang mga alagad. At saan po nila natagpuan? Natagpuan ni Jesus sa region of Galilee, sa Sea of Tiberias. Pansinin niyo po verses 1 to 3, if you have your Bible, follow me na lang sa screen. After these things, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias. And in this way, he showed himself. Simon Peter, Thomas called the twin, Nathanael of Cana in Galilee, and the sons of Zebedee, and two others of his disciples were together. Simon Peter said to them, I am going fishing. They said to him, we are going with you also. They went out and immediately got into the boat, and then that night they caught nothing. So ito pinapakita na sila po talaga ay somehow ay babalik na, no, sa kanilang trabaho. Di po ba? Ano po? Perhaps because they lost their direction. Kasi nga, nabuhay maguli na si Kristo, wala pa silang alam kung anong gagawin nila. What's next? Parang gano'n, no? Kaya ngayon, naisipan nila na bumalik sa kanilang ginagawa. Di po ba? Parang mag-take a break. And somehow, mga kapatid, na-lost yung kanilang vision. Ano ba talagang pagagawa sa amin ng Panginoon? Kasi wala pa nga direksyon. At ang mahirap nito, mga kapatid,
nung panahon na sila bumalik po, ano po, for the whole night, wala po silang nakuhang anumang isda. They have caught nothing, mga kaibigan. Di po ba? Siguro tinatanong natin, no? Biro mo 8 hours. Buong magdamag ito. At hindi lang buong magdamag, kundi inabot pa ng madaling araw. Wala silang nahuling isda. Perhaps we are asking ourselves, siguro kinalawang kasi matagal na hindi ginagawa. Ano po? Pero naniniwala ako, may mas matinding kahulugan nito, mga kaibigan. Hindi lamang po sila dahil hindi na nila ginagawa, kaya medyo walang nagpakitang isda. Hindi po ba? Pero mga kaibigan, ang pinapakita lang nito, mga kapatid, sa mga alagad, na kapag wala silang divine na tinatawag na help from Jesus, wala rin silang makukuhang resulta. Di po ba? Pinapakita nito yung kailangan nila talaga ang Panginoon sa buhay nila. They just do whatever they wanted, perhaps ano po, sa istoryang ito, pero makikita natin yung missing link, missing point, na kapag wala si Jesus sa buhay nila, wala ring resulta yung kanilang gagawin. Siguro naniniwala ako ilan sa atin dito, ano po, na mas binibigyan natin ng importansya yung paggawa kaysa sa prayer. We sometimes focus on our abilities, on what we can do, rather than on asking the Lord for help. Kaya kung minsan may question doon yung sinasabi ng Pilipino na, do your best and God will do the rest. Somehow, pangalawa lang ang Diyos. Gumawa ka at tutulungan ka ni Lord. Hindi. Ang tunay na equation diyan, mga kapatid, bago ka gumawa, you need to ask first the divine intervention or even yung tulong ni Lord para maging successful yung buhay mo. Nakikinig po ba kayo, mga kapatid? Kuminsan kasi, no, pag gumawa ka ng gumawa, parang napagod ka lang, wala namang resulta. Bakit? Ipinag-pray mo ba yan? Nag-ask ka muna ba ng help sa Panginoon? Kuminsan, yun po yung kulang sa atin. At pinapakita lang dito sa mga disipulo, if you will look back sa John chapter 15, yung analogy na ginamit ni Jesus sa I am the vine and you are the branches, ano sabi niya doon? Sa verse 5, apart from me, you can do nothing. Kapag hiwalay ka kay Kristo, ano man ang gawin mo, you are doomed to fail. Biro mo, 8 hours, ano po? Buong magdamag, wala silang nahuling isda. It only speaks or it only sends a message, mga kaibigan, na kailangan nila si Jesus. Sa atin din po, bago tayo kumilos, mga kapatid, let us ask for God direction. At ang magandang balita, mga kaibigan, mga kapatid, ano po, nung panahon na wala silang mahuli, siguro they were so frustrated, hindi lang pinakita dito, pero based on the reading, ano po, pinapakita dito na frustrated sila and they wanted to give up, Jesus showed up. Si Jesus ay nagpakita. Ano sabi ni Jesus? Sabi dito, mga kapatid, Jesus showed up. Sabi doon sa verse 4 and 5, ano po? Jesus stood on the shore, yun nga sinabi dito, na sinasabi niya dito na talagang ang Panginoon ay kailangan nila. Ano po? Tignan natin, mga kaibigan, kasi kuminsan ito yung problema natin. We commit a great mistake when we distance ourselves to the real source of success. Di po ba? Gusto natin magpahinga, edi lumalayo ka sa magbibigay sa iyo ng pagpapala. Gusto mo mag-take a break? Sino po dito gusto na magpahinga muna? Alam niyo po, nakakatakot yan. Meron po kami sa church sa Marikina, sabi niya ganon, siya po ay, kumbaga, siya po ay nag-a-assist sa paglalagay ng silya, paglilinis. Sabi niya, Pastor, gusto ko na magpahinga. Talaga? 1 week po, unfortunately, sad to say, siya po ay namahinga. Na leptospirosis po siya. Totoo pong nangyari yan. Tanong mo sa katabi mo, gusto mo magpahinga?
Ayan, nakakatakot yan, mga kapatid. Di po ba? Kasi lumalayo tayo sa pagpapala. At ang maganda sa Panginoon, when we are somehow feeling giving up, disappointed, siguro walang resulta na nangyayari sa buhay mo, Jesus will show up. Sabi dito sa verses 4, sabi dito, Jesus stood at the shore. Tinatanaw pala niya yung mga disipulong to. Biro mo, siguro kung ilan lambat or saan man siya nilalagay, di po ba? Nagpakita si Jesus. Sabi niya ganon, He called out to them, "Friends, haven't you caught any fish?" "No," they answered. He said, "Throw your net on the right side of the boat, and you will find some." When they did, they were unable to hold the net in because of the large number of fish. Makikita po natin dito, mga kapatid, sa verses na tuloy-tuloy, 153 malalaking isda ang nahuli nila at halos hindi na nga nila makuha, di po ba? Anong pinapakita dito, mga kaibigan, mga kapatid? Kapag sa panahon ng buhay natin ay we are parang give up na tayo, the Lord will show up in your life. Yung po maganda kay Lord. Bagamat kung minsan nagsasarili ka, pero si Lord concerned pa rin sa'yo. Si Lord tutulungan ka pa rin. Pagod ka na ba? Ito gawin mo. Di ba? Somehow minsan ganyan no? Pagka hindi ka nag-pray, pero nandun pa rin yung guidance si Lord. Why? Because despite of your unfaithfulness, Jesus, God will still remain faithful to you. Ganun po kabuti ang Panginoon. Kahit na kinakalimutan mo na siya, kahit na gusto mo magpahinga, magdistansya muna kay Lord, pero nandun pa rin yung kanyang patnubay at paggabay sa atin. Ganun po ang kabutihan ni Lord. Pero may pinapakita pa rin po dito, mga kaibigan, na ang Panginoon hindi lang concern sa pagdalo mo dito. Hindi lang tuwing Sunday. Kundi even ordinary days, God is watching over you. Hindi lang dito na nandito si Lord. Every day, ordinary days, look at that. Nung nangangingisda sila, nandun si Lord, inaalalayan sila. Amen po ba? Kaya sila nakakuhuli. At wag natin sasabihin, nasa right side lang pala ako po seaman kasi ko. Port side ang ibig sabihin yan, right side. Nasa right side lang pala dapat doon nila nilagay yung net. Hindi po logical yun. Magdamag, pihado kung saan nila nilagay, di po ba? Para makahuli. Ibig sabihin nito, talagang ang source of our success and even of our productivity, fruitfulness, ay hindi po nakasalalay sa ating skills, sa ating karunungan. Na kanino? Na kay Jesus. Kahit sabihin niya sa likod or sa kaliwa, pag sumunod ka, magtatagumpay ka. Pinapakita lang dito ng Panginoon, mga kapatid, kailangan po natin siya. Kaya ano sabi niya? Tuloy natin ang storya. When they landed, they saw a fire of burning coals, there with fish on it, and some bread. Jesus said to them, "Bring some of the fish you have just caught." Jesus said to them, "Come and have breakfast." Jesus came, took the bread, and gave it to them, and did the same with the fish. Sa ibang salin niya na nakalagay doon, "Come and eat." Alam niyo po sa Hebrew culture, kapag inaya kang, halika, kain tayo, sinasabi dito na kayo ay mahigpit na magkaibigan. Amen po ba? Kayo ba, pag minsan nyo lang nakita, halika, Starbucks tayo. Ano Starbucks? Baka mabak kita dyan. Diba? Sino ka? Kundi ang inaaya mo lang, mga kapatid, yung meron kayong intimate, friendly relationship. At si Jesus, mga kapatid, makikita natin yung kalapitan nila. Kaya naalala, si Jesus ito, ang Panginoon. Pero mapapansin po natin, mga kaibigan, bago sila pumunta doon, nakahuli sila, pero may niluluto na si Jesus. So iniihaw na nga niya ang isda. Tama ba? Hindi niya kinuha yung kanyang mga nahuli nila. Kundi si Jesus, He has already prepared a meal, a breakfast meal for them. Bread and fish. Pinapakita lang dito, mga kapatid, na si Jesus, He is
self-sufficient. Hindi niya kailangan ng nahuli nila. Siya mismo, He can provide, He can produce for Himself and even for others. Alam niyo po, yan po isang trait na tinatawag sa theology, incommunicable traits or attributes ni Lord. Aseti. Ano ibig sabihin aseti? Ase means, mga kapatid, He is totally independent from external dependence. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi niya kaya, hindi niya kailangan ng tulong ng iba. He can live on His own. He is self-existence, mga kapatid. Hindi siya naapektuhan kapag hindi ka dumalo. Diyos pa rin siya, mga kaibigan. Hindi siya naapektuhan pag hindi ka nagsamba or anong ginagawa mo. He doesn't affected at all because He is God. Kaya wala po tayong dapat ipagmalaki. Ano po? Bakit po? Ay, pag hindi ako dumalo, hindi kakawalan kay Lord, mga kapatid. He is self-existence eh. Self-sufficient siya. Ang pinupunto lang dito, mga kaibigan, sila ang may kailangan kay Jesus. Amen po ba? Hindi si Lord ang may kailangan sa atin, kundi tayo ang may kailangan kay Jesus. The reason why we worship, the reason why we serve, the reason why we follow Jesus, because we need Him the most, mga kapatid. Ayun ang katotohanan. Ano po? Kasi mawala man tayo dito, si Lord, Diyos pa rin. And He will never change at all. Kaya po mga kapatid, ang gusto ni Lord, Jesus entails us, His followers, to continue on what He has started in their lives. Pinatunayan to kila Pedro sa 7 disciples, 7 po sila kasi dyan eh. Pinatunayan niya na kaya sila magpatuloy, kailangan nila magpatuloy dahil para sa kanila, hindi para sa Kanya, mga kapatid. Nakikinig pa po ba kayo? Hindi po ako galit ha, nagpapaliwanag lang. Kasi iba dyan, parang may hangover pa kahapon. Ano po, gusto makatulog, mga kapatid. Kaya po medyo lumalakas. Okay lang po ba? Sabi mo sa katabi mo, makinig ka. Nasa kalagitnaan pa lang tayo, di ba? Mga kaibigan, mga kapatid, sinasabi lang dito na ang gusto ng Panginoon, kapag ka tinawag ka niya, ituloy mo, magpatuloy ka. Kasi this is for us eh. Hindi naman para sa Kanya to eh. Why? Because we are created. We are wired. Sabi nga, we are wired to worship Him. Kaya nga sabi ni Blaise Pascal, di po ba? Isang scientist, theologian, grabe genius si Blaise Pascal. Ano sabi niya dito? There is a God-shaped vacuum in man's heart na kapag ka hindi ito na-feel, mga kapatid, hindi ka magiging masaya. Amen po ba? Kaya kailangan natin lumapit kay Lord kasi habang hindi mo siya nakikilala, hindi ka nakakonekta sa Panginoon, hindi ka magiging fulfilled, hindi ka magiging satisfied, and you will not find true happiness because true happiness comes only to Jesus, mga kapatid. Amen po ba? Kaya po mga kaibigan, kinausap niya si Pedro. At dito tayo pumupunta. The reason why God is calling Peter and the disciples, pinaalala ni Jesus sa kanila na kailangan niyo ko. Tayo rin, mga kaibigan, kailangan natin si Jesus. You cannot live your life without Jesus, without His guidance, without His presence, mga kapatid. Kaya po sabi dito sa verses na binasa natin kanina, balikan natin. Sabi dito, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, he said. You know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord. You know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. The third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt. Nasaktan na kasi 3 beses na eh. Because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep.
Di po ba? Pagkatapos niyang gumawa siya ng himala ulit, ang ginawa niya sa mga alagad, pinakita niya kung papaano siya graciously inviting them. Mga kapatid, Jesus reaffirmed Peter's love to him. Siguro tinatanong natin, bakit 3 beses niya tinanong, mahal mo ba ako, Pedro? Kasi nga po, tandaan po natin, na si Pedro po ay nag-deny na hindi niya kilala si Lord, di ba? Nung panahon na siya papahirapan na, 3 times he denied Jesus. At ito po ay kino-confirm lang ulit, binibigyan siya ng pagkakataon na muling magkaroon ng statement of faith, statement of love towards him. Si Pedro kasi 3 beses dininay, tinanggi. Kaya nga, di ba, biglang merong tumilaok na manok, di po ba? After 3 times. Kaya po itong manok na ito, na-associate na kay Pedro. Biruin mo, di ba? Gano'n, kaya meron talagang pagka-sabungero ka, ang patron mo, si Pedro. Di po ba? At pag raw ikaw ay pumunta sa langit, makikita mo may manok. Alam niyo po, it only reminds Peter's sin and disgrace to God, di po ba? Parang hindi na siya nakalaya, kaya nga kinonfirm ni Jesus, ito yung para mawasak na yung mentality na may manok siya. Kayo naman gusto parati, alalahanin mo si Pedro, nagkamali. Di po ba? Tama ba yun? Ina-associate, pagka parati may manok, ibig sabihin, hindi na siya napatawad. At ito po, pinatawad na siya ni Jesus. Kaya ang sabi niya dito, do you love me more than this? Ano ibig sabihin niya dito? Ibig sabihin po niya dito, kasi nandoon yung isdaan, more than a fisherman's life, more than your vocation, mas mahal mo ba ako dyan? More than the fish that he's just caught? More than the joy of fishing? Or more than the other disciples? Mas mahal mo ba ako kaysa kanila? Amen po ba? Mga kaibigan, tayo po pag tinanong ni Jesus, ano sasagot natin? Mas mahal mo ba ako kaysa sa iyong ambisyon? Sa iyong trabaho? Sa iyong negosyo? Sa iyong title, position? Because Jesus entails His followers, you, to prioritize Him above all else. Dapat mas priority siya, mga kaibigan. Dapat siya yung number 1 sa buhay mo. Kasi kung hindi, alam niyo po, kuminsan tayo mga Kristiyano na, di ba? Sabihin, Pastor, wala na tayong mga Diyos-Diyosan. We don't have any idols na. Kasi wala na, tinanggal ko yung beads na malaki. At saka yung estatwa na ganito kalaki, kasi laki ko, wala na. Hindi niyo alam, mga kaibigan, an idol is anything that you love more, serve more, fear more, value more than God. Amen po? Kapag may mas pinahalagang ka kaysa sa Diyos, ibig sabihin nun, iyon ang Diyos-Diyosan mo. Kapag hindi ka makaalis dahil sa labahan, ibig sabihin, iyon ang Diyos mo, yung labahin mo. At kapag nandito ka nga, physically present, but mentally and spiritually absent ka naman. Ano iniisip mo? Naku, kumukulo na ang aking tiyan, kakain na ako. Di po ba? Tanongin mo ang katabi mo, hindi ka yun. Di ba? Okay na? Kasi dito, di ba, minsan nandito tayo, di ba? Pero ang iniisip natin, ako, parang maglalaro na yung Dallas, tsaka basketball pa rin ang iniisip natin. Remember, mga kaibigan, gusto ni Lord na prioritize. And if you will look at the text na binasa natin, maganda kasi tignan natin, ano ba yung love na ginamit na word dito ni Jesus? Ito po yung agapoy, no? Kamag-anak po ito ni agape. Pero yung agapoy, ito yung sacrificial love or total commitment ang ibig sabihin pala nun. Kaya ano sinasabi ni Jesus, talaga ba mahal mo? Talagang committed ka ba sa akin, Pedro? Ang sinasagot ni Pedro, phileo. Ibig sabihin phileo, mga kapatid, emotion, feelings lang. Kaya talang kino-confirm ni Jesus, talaga bang mahal mo ba ako? Talagang committed ka ba? Mga kaibigan, kapag kasi committed, ano man ang mangyari,
yung commitment, total commitment, you will continue on worshiping the Lord. Ano man ang mangyari. Natatandaan ko meron pong sumulat. Kasi nung unang panahon, siguro may mga kasing edad ako dito, ano po, hindi pa uso kasi mga chat eh. Talagang letter lang eh, ano ba? Mga slam book, ayan. Sabi niya gano'n, nanliligaw siya, yung lalaki, at in-express niya buong puso niya. Sabi doon, Dear Love, ayan, di ba? No? Sabi, I will climb every mountain. Swim every ocean. Parang kanta, no? And I will die for you. Aba, talagang puro kanta siguro sinulat niya. Pero meron nakalagay siya, note or PS. Kapag ka umulan sa Sabado, wag muna tayong magkita. Piruin mo, ulan lang. Minsan ganoon tayo, no? Maboka tayo, pero pag gagawin na natin, di ba? Pag inutusan si mga kabataan nito, di ba? Mahal mo ba nanay mo? Siyempre. Mahal na mahal ko siya. Hindi ko makikita yung sarili ko na wala yung magulang ko. O sige, nak, bumili ka ng suka. Wait lang. Bira ka. Di ba ganyan eh, mga teenager, alam mo, naku, imbis na mag-utos na lang, iwan ko kung nararamdaman nyo yan, imbis na mag-utos, sige, ako na lang. Ha? Kasi baka yung toyo mapunta sa akin. Ako toyoin sa'yo. Totoo naman, di ba? Pero mahal daw niya, yung nanay niya, yung parents niya. And the same way is true sa Panginoon. Kung minsan hindi tayo nagmamahal ng commitment kundi convenient. Kapag ka maganda yung panahon, pagka hindi maaraw, magsisimba, or dahil sa feelings lang. Kasi parang ngayon, pakiramdam ko, you are basing your obedience to God in feelings. Kaya po mga kapatid, ang gusto ni Lord, prioritize Him. Total commitment. At hindi lamang po yun, Jesus reinstated Peter's calling from Him. Hindi lang niya ni-reaffirm, kundi ni-reinstate niya, ni-restore niya yung pagkakatawag sa... Kaya nga sabi niya, di ba, mahal mo ba ako? Opo, Panginoon, feed my sheep. Mahal mo ba ako? Opo, Panginoon, tend my lambs. Mahal mo ba ako? Feed my sheep. Ano sinasabi dito ng Panginoon kay Pedro? Kung talagang mahal mo ako, dapat ipakita mo. He commissioned Peter, mga kaibigan. Kung dati, pinaalala niya, you are not fishermen na. You are fishers of men na. Nakalimutan na nila eh. Kaya ang sinasabi dito mga kaibigan, na talagang sa harap ng 6 na disipulo, pinakita niya na continue on your calling, Peter. The idea, mga kapatid, was that Peter could demonstrate his claim of love for Jesus by doing the ministry that he has called to do. He was commissioned to work on Jesus' behalf. Ibig sabihin nun, mga kaibigan, mga kapatid, tayo rin, kung talaga mahal natin si Lord, kikilos ka. May gagawin ka. Amen po ba, mga kapatid? Ano po, hindi lang wag tayong magmahal, sabi ni John, sa ating mga labi lang, kundi through our action as well. Kaya po may mga nagtatanong, bakit kailangan nyo pang sumimba? Ano bang napapala nyo? Bakit kailangan pang dumalo pa ng gawain? Siguro tinatanong rin natin sarili na, bakit pa ako kailangan sumimba o mag-serve? Ano pang tandaan natin mga kapatid? Kagaya po ng sinabi ni Jesus kay Peter, mga kapatid, kung talaga mahal niya yung Panginoon, ay dapat maglilingkod siya, di ba? Feed, tend. It has something to do with the task in the future. Siya po'y magiging elder ng church. Ibig sabihin nun, mga kaibigan, kaya tayo nagsisimba dito because we love Jesus. Amen po ba? Because we love the people He loves. Iyon po yung pinaka-logic doon. Kaya tinatanong niya si Pedro, talagang mahal mo ako, mahalin mo yung mahal ko, yung church. Tayo po ba mahal natin si Jesus? Tingnan mo yung katabi mo. Ayan, salamat po, no? Sabi niya, mahal ko si Jesus, pero ito talagang mahal na mahal ko. Yun naman pa, kayo naman, no? Baka nakitable nyo naman.
Di ba? Nung nakita niya yung katabi niya, "Hay, mahal na mahal ko." Ayan, ha, mga kapatid, ha? Ibig sabihin nun, mga kaibigan, talagang mahal po natin si Jesus. Kasi natatandaan ko, meron pong, ewan ko, na-share ko na sa inyo to, na merong isang asawa. Ginigising yung asawa niya lalaki, sabi, "Gumising ka na." "Bakit ba? Gusto ko pa matulog. This is my rest day." Sabi niya, "Ano ka ba, gumising ka na? Bigyan mo ako ng 3 dahilan kung bakit ako gigising." Sabi niya gano'n. Sabi ng misis, "Una, Sunday ngayon. Di ba worship day? O ano pa? Pangalawa, magagalit si Lord. At yung hahanapin ka ng mga miyembro, mga kapatiran, para ayaw pa rin gumising. Pangatlo, ano pangatlo? Ikaw ang pastor dun eh. Ikaw magme-message actually." Ayun, ano po. Kahit si pastor minsan, di ba? Oo nga, no, nakakalimutan minsan eh. Ano po. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, tandaan natin, we need, Jesus entails you to pursue your calling wholeheartedly. Yung masaya ka, na ginagawa mo yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Amen po ba? Masaya po ba kayo, mga kapatid, o napipilitan lang? Dapat iyan po'y galing sa pagmamahal natin sa Panginoon. Kaya tayo nagsisimba, hindi tayo napipilitan, hindi ka na text ni elder, mga kapatid. Kundi dahil, "Lord, I love you, and therefore, I will love your church." Ano po? Jesus entails you to pursue your calling. Ano po yung pinagagawa sa atin ni Lord? Alam niyo po, hindi lamang po yung pastor ang may calling. Minsan may ganyan eh. Hindi, si pastor lang ang may pagkakatawag. Hindi. Lahat po tayo. Ano po, may pinagagawa sa atin si Lord. Perhaps yun nga, yung nag-evangelize, kayo itinatawag para i-evangelize o mag-share ng gospel, or sa community nyo, sa trabaho nyo, mga kapatid. Kaya po dapat yun po yung ating i-pursue with wholeheartedly. And lastly, mga kapatid, sabi mo sa katabi mo, panghuli na, makinig ka na. Ayan. And then nakikita ko, nakikinig naman talaga kayo eh. Parang nakadilat ang mata. Sige pa. Yan. Okay, tuloy natin. Jesus revitalized Peter to serve Him. Hindi po ba, no? Binigyan muli niya ng gana. Kasi nga, nawala na yung passion. Kaya nga pumalik na sila. Sige, mangisda na lang tayo. Mas maganda to. Kaya binigyan niya ulit ng buhay, ng paglilingkod itong mga disipulo niya. At ang sabi niya dito, Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then he said to him, "Follow me." Alam niyo po yung word or yung phrase na "follow me", ito po yung present imperative, no, sa original translation. Ibig sabihin nun, hindi lang follow me, kundi keep following me. Keep following me. Hindi ito one-time event. Nung nakilala mo si Lord, ay susunod ako, tapos na. Hindi, walang ending ito actually. Dapat wala pong pahinga. Okay? Walang stop. Habang nabubuhay ka, kagaya nga ng message, di po ba? Pag binasa yung verse 18, ibig sabihin ng pinakita doon kung paano mamamatay si Pedro. Yun yung konteksto eh. Ano po, yung bagay na siya po ayaw niyang pumunta, pero kahit ayaw mo, dadalhin ka raw, sabi doon, the kind of death. At historically, sabi ng iba, sa katandaan po namatay si Pedro. Pero based on history, siya po ay namatay upside down na cross. Amen po ba? So ibig sabihin noon, mga kapatid, pinapakita dito na ang pagsunod sa Panginoon, ang paglilingkod sa Diyos ay walang patid habang ikaw ay nabubuhay. So Jesus entails you to passionately serve Him until the end. Ano po, wag po tayong magsabi, "Bro, ikaw naman, pass muna ako." Baka mahampas ka ni Lord, mga kapatid. Amen po. Baka yung mga pamamahinga ganyan, baka ma-total, ma-RIP ka talaga. Kaya po, sa bokabularyo ng isang Kristiyano, wala na po yun. Ang pinapakita dito, habang ako'y nabubuhay, I will serve the Lord according to the strength that He gives to me. Dapat ganun, habang may lakas ako, maglilingkod ako sa iyo, Lord. Because yun po hinahanap ni Lord
sa atin, na tayo po'y maglingkod sa Kanya. And besides, we are called to be His servant. Alam niyo po ba yun? Tayo pong lahat, hindi lang po yung mga elders, mga deacons, mga pastor ang tinatawag nila na maglingkod, kundi tayo pong lahat, we are called to be His servant. At kapag katinignan po natin sa original na translasyon, yung servant, ito po'y doulos, or ibig sabihin, to bind. Kaya nga, sinasabi ni Pablo, di ba, I am a bond servant. Itinali na akong maglingkod. No, representing the permanent. Sabihin nga po natin, permanent. Ibig sabihin nun, mga kapatid, hanggang nabubuhay ka, permanent kang magsaserve kay Lord. At binigyan ko ng diin, it is a lifestyle, it is not related, associated with title, position, but it is the outcome of your relationship to God. Kuminsan kasi pag nakaposisyon lang, pagka meron lang title, tsaka siya naglilingkod. Pag nawala na, walay na. Nasaan si ganito? Ay, wala na kasi, hindi na po siya kasi ganito eh. Ha? Ibig sabihin, sa posisyon lang, sa title lang siya naglilingkod. Eh kung kapag inalis siya ni Lord, will you willing to serve pa rin kay Lord? Yun po ang tunay na test. Kung ikaw talaga ay servant pag wala kang posisyon, wala kang title. Sapagkat ang tunay na paglilingkod, dahil naglilingkod ka because you have a relationship with God. Kilala mo si Lord at talagang dapat siya paglingkuran. Ang nakakalungkot kasi may dalawa daw klase ng Kristiyano, mga kapatid. Ang unang Kristiyano, yung crisis Christian. Naglilingkod lang pagka may crisis, may problema. Talang grabe. Araw-araw nagpe-pray. Nagte-text pa, prayer meeting na ba? Ang prayer meeting natin Wednesday, Monday pa lang. Sis, talagang ganun ka-eager. Bakit? May problema. Crisis siya. Kapag may problema, wala pa yung mga usher, nandyan na siya, kumakatok na siya sa simbahan. Gusto nang pumasok. Pero pagka walang problema, siya yung huling papasok. Tapos na ba? Hindi, actually, magwe-welcome lang ako. Ayun, welcome lang siya. At merong iba, prosperity Christian. Ano yung prosperity Christian? Kapag maganda lang yung panahon, pagka sinasagot siya ni Lord, aktibo. Talagang grabe maglingkod, pero kapag wala na, parang hindi na tumutugon si Lord, nawawala na rin. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Parang ang sama kasi ang tingin ng iba sa akin, Pastor. Pinariringgan mo yata ako, hindi po. Bato-bato sa langit, mga kapatid, ang tamaan ay sapul. Sapul po. Huwag na tayong kumilos, huwag na tayong umiwas. Sapagkat sabi po ni Pablo sa 1 Corinthians 15, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you, always, sabihin po natin, always. Salamat po sa dalawa, talaga ang sisipag nyo talaga. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Kailan ka raw maglilingkod? Always. In good times, in bad times, sa lahat ng panahon, you will give yourselves fully to the work of the Lord. Pero ang pangako, anong pangako? Yung paglilingkod mo, hindi na makakalimutan ni Lord. Amen po ba? Ayun ang maganda doon. Kasi yung iba, di ba, nagsipag-sipag ka, nagkamali ka lang ng isa, tsugi ka na. Pero si Lord hindi. Magsipag ka, lahat yan ay nakalagay sa aklat ng buhay. Amen po? Kaya po ang tanong ko po sa inyo, ano po yung nagiging dahilan kung bakit parang tumatamlay tayo maglingkod? What caused you to feel that you need a break or distance yourself from the Lord? Tandaan po natin, si Lord po ang source. Huwag po tayong lumayo sa pinagmumulan ng kagalakan at kasiyahan natin or tagumpay. Let us continue serving the Lord, worshiping the Lord. Jesus entails you as His followers, mga kapatid, to prioritize Him above all else. To pursue your calling wholeheartedly and passionately
serve Him until the end. Habang nabubuhay ka, ano man ang sitwasyon ng kalagayan ng katawan mo, physical, it doesn't matter. Ang mahalaga, your heart is serving and worshiping the Lord. Hindi po ba? Yun ang mahalaga. Why? Because Jesus Himself gave us all. Si Jesus mismo binigay ang lahat para sa atin. So we need to do that as well. As His followers, we need to give all for Jesus. At remember mga kapatid, pag binigay po natin lahat sa Panginoon, si Lord, hindi ka po lugi. Hindi ka po malulugi kapag ikaw ay patuloy na maglilingkod kay Lord, sapagkat ang Panginoon ay tapat siya at ibibigay sa atin ang ating mga pangangailangan. Let us all bow our heads, mga kapatid. Let us reflect on the message of the Lord this morning. Let us pause for a while, mga kaibigan. Siguro ilan sa atin dito hinahamon ng Diyos. Chine-check yung puso natin. Ilan sa atin gusto nang wag maglingkod. Ilan sa atin pagod na umattend ng church. Ilan sa atin dito parang gusto nang gumive up, dumistansya muna. Mga kaibigan, mga kapatid, the Lord is telling us, kapag dumistansya ka sa Kanya, walang mangyayari sa buhay. Because apart from Him, we can do nothing. Apart from His grace, from His mercy, we will not thrive in this world, full of confusion, chaos. Hindi po tayo magtatagumpay sa mundong ito kung tayo po ihiwalay sa Diyos na nagbibigay ng tagumpay. Hindi tayo magkakaroon ng fulfillment. Hindi tayo magkakaroon ng true happiness because in Jesus, there is true happiness. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito, O Diyos. Salamat po sa malinaw na mensahe mo. At patuloy nawa, Panginoon, ito pong narinig po namin ay hindi lamang po ito pumasok sa aming tenga, kundi ito'y pumasok sa aming puso. At this will lead us, Lord, to be more service to you, Lord God. It will lead us, Lord, na lalo ka naming mamahal, lalo ka naming mapaglingkuran at masamba. Salamat po, Ama. Continue to transform us with your word this morning. Thank you again, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Salamat po, Pastor Arden, para sa encouraging na reminder para po sa lahat. It has been customary here sa GCF Montalban that we acknowledge and greet yung mga birthday celebrants each month. So today, we would like to greet all the celebrants for the month of June in your honor of your birthday. Please watch this video.
Okay, ngayon po yung may mga birthday, pwede pong tumayo dahil meron po tayong maliit na token na ibibigay. Kahit wala po yung pangalan nyo dun sa listahan, if you're celebrating your birthday this month, pwede po kayong tumayo. Labas nyo lang po yung birth certificate ninyo. Hindi, pwede pong tumayo. If you're celebrating your birth month nyo ngayon, tumayo po kayo. Ayan, happy birthday sa inyong lahat, no? Meron pa po ba? Extend po natin yung ating hand sa kanila at we pray for them. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, maraming salamat po sa buhay ng inyong mga anak na patuloy na ginagamit ito sa gawain. Dalangin namin, O Diyos, na katulad ng dala ng mensahe, Panginoon, kami ay magpatuloy na may kasiglahang naglilingkod sa iyo. Maraming salamat, O Diyos, sa kanilang mga buhay at maraming salamat po sa panibagong taon na dinadagdag nyo sa kanilang buhay sa ayon sa inyong kalooban. Sa matamis sa pangalan ng Kristo Jesus, amen and amen. Maraming salamat po sa inyong mga nagsa-celebrate. Okay, reminder, we encourage everyone to please return the bulletin para to cut dun sa expense natin. You can bring it at the ushers table. And thank you for worshiping us today again. However, the slip inserted in the bulletin is yours to take. Thank you for your kind understanding and cooperation. At this time, we would like to recognize natin yung may mga birthday. Recognize naman natin yung mga first-time visitors natin dito. Meron po ba tayong mga bisita? First-timer, pwede pong tumayo so that we will be able to recognize yung presensya nyo. Okay, mahiya. Praise God, no? Puro regular tayo dito. So let us all stand at awitin natin yung ating welcome song. Magkamayan po tayo. We welcome you today to our fellowship. We are glad to see you share your life with us. As a family, we'll grow together, worshiping our Lord and King with all our hearts. We welcome you to GCN. Thank you for joining us today and we pray that we'll be able to see each other again next Sunday. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagpapahayag ng iyong salita sa aming kalagitnaan. Dalangin namin, O Diyos, ito'y baon namin sa patuloy namin paglakad bilang inyong mga anak na magbibigay sa amin ng katatagan, ng kalooban, ng puso at isipan na manatiling nagniningning ayon sa iyong kalooban. Patuloy na lumalakad ayon sa iyong kalooban, Panginoon. At dalangin namin, O Diyos, mas marami pa kaming kaluluwang maabot at maidala sa iyong harapan. Maraming salamat, Panginoon. Ingatan kami sa aming pag-iwahiwalay. Itong samot dalangin namin sa matamis sa pangalan ng Kristo Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen and amen. God bless everyone. And bago po tayo maghiwalay, umawit po tayong muli. Sing for joy. Yes. Tayo pong nananampalataya at binibigay po natin ang ating pananampalataya at tiwala sa Panginoon. Sing for joy. If we call to Him, He will answer us. If we run to Him, He will run to us. If we lift our hands, He will lift us up. Come now, praise His name, all you saints of God. Oh, sing for joy. Oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God
strength, our strength. Draw near to Him, He is here with us. Give Him your love, He's in love with us. He will heal our hearts, He will cleanse our hands. If we rend our hearts, He will heal our land. Oh, sing for joy to God our Sing for strength. Oh, sing for joy to God our strength, our strength. If we call to Him, He will answer us. If we run to Him, He will run to us. If we lift our hands, He will lift us up. Come now, praise His name, all His saints of God. Draw near to Him, He is here with us. Give Him your love, He's in love with us. He will heal our hearts, He will cleanse our hands. If we rend our hearts, He will heal our land. Oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God our strength, our strength. God bless po. See you next Sunday.